Masaya at makulay ang buhay ng 22 taong gulang na si Vienna Reyes. Maaga siyang naulila dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at tanging ang kanyang inay Lourdes na lamang ang kanyang kasama sa buhay. Kaagapay niya rin ang matanda sa pagpapatakbo ng kanyang flower garden shop na nagpapadala ng mga flower plants sa iba't ibang establishmento at mga okasyon sa buong bayan ng El Fernandez. Dahil sa edad ni Vienna, marami ang nanunukso sa kanya kung kailan magpapakasal ang babae o kahit magka-boyfriend man lang ito. Ngunit itinatawa na lamang ito ng dalaga. Lingid sa kaalaman ng lahat ang lihim na pagtingin ni Vienna sa isa sa mga hardinero nito na si John Maverick na kasalukuyang may girlfriend na at ito ay si Elise. Pero sa hindi inaasahang araw, nagkalabuan ang dalawa at tuluyang nag-break. Ito na ba ang magiging daan ni Vienna para maangkin ang puso ng binata? O kagaya lamang ng ibang nabibigo sa pag-ibig ay mabibigo rin ito sa pagmamahal kay Maverick? Sumilay ang malaking ngiti sa mga labi ni Vienna habang pinagmamasdan ang matitingkad na bulaklak ng mga halaman sa kanyang hardin. Malapit na naman ang ating busy season, Vienna. Sigurado ako marami ang o-order sa atin ng mga bulaklak at halaman sa susunod na buwan. Lalo pat napakatitingkad na ng mga bulaklak. Natutuwang saan ni Lourdes kay Vienna sa kahinaplos ang ilang bulaklak na mga ito. Tama ho kayo, Nay Lourdes. Ang gaganda na nila at mas lalo pa silang yumayabong. Salamat sa ating mga hardinero sa patuloy na pag-aalaga sa kanila. Sabi ni Vienna. At salamat din sa iyo, Vienna. Lalo pat napakaayos ng pagpapatakbo sa iyong negosyo. Niyakap ni Vienna ang kanyang Nay Lourdes. Hindi ko lang po ito negosyo, Nay. Negosyo nating dalawa. Nating lahat kasama ng ating mga hardinero. Tumango naman ang matanda bilang pagsang-ayon sa dalaga. Napakabait mo talagang dalaga, Vienna. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay dadagsain ang flower garden mo. Hindi para bumili ng mga bulaklak, kung hindi dahil gusto kang ligawan at maging nobyo ng mga binata dito sa buong El Fernandez. Natatawang umiling si Vienna. Hindi naman po siguro, Nay. At saka wala pa po sa isip kong pagkakaroon ng nobyo. Ang focus ko po ngayon yung negosyo natin. Bala ko rin po kasi magtayo ng ibang branch ng ating flower shop sa ibang bayan. Yun ang pinakatutukan ko ngayon, Nay. Napatango na lamang si Lourdes bilang paghanga sa mga naiisip na plano ng dalaga. Hindi ito ang unang beses na binuksan ng kanyang Nay Lourdes ang usapin tungkol sa pagkakaroon niya ng nobyo. Habang tumatagal ay nasanay na lamang ang babae kaya parang wala na lamang ito sa kanya. May pagkakataon pa ngang si Lourdes na ang nagdadala ng mga binata kay Vienna para makapili na lamang ang dalaga ng kanyang gusto. Pero wala ni isa ang pinipili ni Vienna sa mga ito. Matapos ang pagtingin ni Vienna sa kanilang mga halaman ay nagtungo agad ang dalaga sa may tindahan dahil baka mamaya ay may mga maliliit na customers ang handang bumili roon. Hindi nga siya nagkamali sa akala dahil mahaba na ang pila nang marating niya ang kanyang tindahan ng mga bulaklak. Naku, Vienna! Mabuti naman at nandito ka na! Kanina pa kami naghihintay dito para sana makabili ng red roses mo. Naibalita kasi sa akin ni Inday na binigyan daw siya ng asawa niya ng red roses. Tumawa si Vienna at saka tumango. Oo nga ho, Aling Nida. Napadaan kahapon dito si Mang Ronyo at nakita niya mga red roses. Kaya yun, bumili na siya. Napaka-sweet po talaga ni Mang Ronyo, ano? Pakikipag-usap ni Vienna sa kanyang mga customers habang inaayos ang ibang bulaklak na available para ngayong araw. Oo nga buti pa si Ronyo at marunong maglambing sa asawa. Ang asawa ko, wala, nga. Napailing na lamang si Aling Nida saka bumuntong hininga. O siya, meron ka pa ba dyan ngayon na red roses mo? Ay isang piraso lang. Tumango naman si Vienna at saka nang hangiting ibinigay ang isang piraso ng red rose kay Aling Nida. Tuwang-tuwa naman itong tinanggap ni Aling Nida at agad itong inamoy. Nambango-bango talaga. Kasi bango at ganda mo ang tinda mong bulaklak. Bagay na bagay kayo ng anak ko, Vienna. Ngumiti na lamang si Vienna sa panunukso ni Aling Nida at hindi na sumagot pa.
para hindi na rin humaba ang kanilang diskusyon. Nagpasalamat siya matapos magbayad ni Aling Nida at saka nagtuloy sa pagbebenta sa iba pang customers. Ganito ang routine ni Vienna araw-araw. Pagkagising ay maliligo na siya agad sa kabibisitahin ng kanyang flower garden bago magtutungo sa tindahan para tumanggap ng mga maliliit at malalaking orders. Good morning, Vienna. Blooming na blooming tayo ngayon ah. Pagbati sa kanya ng isa sa mga hardinero nila na si John Maverick, 25 taong gulang. Dala-dala ng binata ang 3 paso na gumamela gamit ang stroller. Isa-isa niya itong binuhat papasok sa tindahan ni Vienna. Ngumiti naman si Vienna at sinalubong si Maverick. Magandang umaga rin sa iyo, Maverick. Pero hindi naman ako blooming. Masarap lang talaga ang naging tulog ko sa mga nagdaang gabi dahil maganda ang benta ng mga bulaklak at halaman. Lalo pat ang gagaling yung mag-alaga ng mga to. Napakamot naman sa batok ang binata. Nako, ang galing mo rin kasi magpatakbo ng negosyo. Kaya nga idol na idol kita eh. Napalunok si Vienna at nahihiyang ngumiti. Tuwing kausap ang binata ay hindi niya maiwasang mahumaling dito. Paano ba naman kasi? Ang kanyang mga mata ay palaging nakangiti. Matangos ang kanyang ilong. Makinis ang morenang kutis at mapula ang mga manipis na labi at napakaganda ng kanyang katawan. Ikaw talaga, Maverick. Nambola ka pa. Natatawang umiling si John Maverick bago binalikan ng 2 pang paso. Nang matapos niyang buhati ng mga yon ay pinapagpahinga muna siya ng dalaga sa loob ng tindahan. Halika at magmerienda ka muna. May niluto akong banana Q. Saktong-sakto ang dating mo. Tumango si Maverick at saka nakangiting pinanood si Vienna. Matumal ngayong araw? Inosenteng tanong ni Maverick nang mapansing wala masyadong bumibili. Umiling si Vienna sa kanya inilapag ang isang pitsil ng tubig at 6 na stick ng banana Q sa kahoy na mesa. Hindi naman matumal. Dumaan ang grupo ni na Aling Nida kanina dito at bumili naman ng mga rosas ko. Nakatanggap na rin ako ng ilang orders kanina kaya maganda na rin ang bentahan ngayon. Naglapag si Vienna ng 2 baso para sa kanilang dalawa. Nilagyan niya na rin ng orange juice ang baso ni Maverick bago ito iabot sa kanya. Hindi na ito bago sa binata dahil ganito naman lagi si Vienna sa lahat. Masyadong maalaga ang dalaga sa kanyang mga trabahador, dahilan kung bakit masyado siyang ginagalang ng mga ito. Kailan daw ba kukunin mga orders? Mamayang hapon, dadaanan daw nila mga yon. Ang iba naman ay kailangang i-deliver pa kaya kay Roderick ko na lang muna ibibilin yon. Hindi ka sasama? Umiling si Vienna sa kasumubo ng banana Q. Nakangiti siyang pinapanood ni Maverick. Hindi muna. Lalo't kailangan kong abangan naman kukuha ng orders mamaya. Wala ring magbabantay ng tindahan dahil umalis si Nay Lourdes at kailangan niya nang i-enroll si Ellen. Kumuha ng isang stick ng banana Q si Maverick saka ito tinikman nang hindi inaalis ang tingin kay Vienna. Naghihintay naman ang dalaga ng reaksyon mula sa binata kaya nagkatinginan silang dalawa. Napapatangong nginuya ito ni Maverick. Ang sarap mo talaga magluto, Vienna. Natawa si Vienna sa kaumiling. Sira ka talaga. Binobola mo na naman ako eh. Maging si Maverick ay natatawa na rin. Hindi nga. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sadyang magaling ka lang talagang magluto. Banana Q lang yan, Maverick. Kahit sino ay kayang magluto ng ganyan. Pero hindi kasing sarap gaya ng pagkakaluto mo. Natigilan si Vienna at saka ngumiti na lamang ng maliit. Nag-iwas ito ng tingin nang maramdaman ang pusong tumitibok na naman ng sobrang bilis. Lagi niya itong nararamdaman tuwing kasama at kausap niya si Maverick. Ilang taon niya na ring hardinero ito, ngunit hindi niya pa rin maiwasang mahumaling sa binata. Minsan nga ay naisip niya nang umamin na lamang dito, pero hindi niya magawa sapagkat may kasintahan na ang lalaki at natatakot siyang pagmulan pa ito ng alitan nilang dalawa. Guwapo at maganda ang pangangatawa ni Maverick, mga dahilan kung bakit nagkakakrush ito noon sa binata. Ngunit ang kabaitan at pagiging mature niya sa iba't ibang usapin ang talagang nakakuha ng kanyang puso. May laman at hindi basta-basta ang mga salitang binibitawan nito na mas lalong nagpalakas sa appeal ng binata.
Nagpapalubog na ang araw at katatapos lamang ni Vienna sa pagbibigay ng mga kukuning orders kanina. Nakangiti niyang nirecord ang lahat ng napagbentahan niya ngayong araw, ngunit naagaw ng mga paparating ang kanyang atensyon. Iba ka talaga, Maverick. Patay na patay ka talaga sa girlfriend mo, no? Huwag mo masyadong bantayan, baka mamaya masakal siya. Nakita ni Vienna ang paparating na si Maverick at kaibigan nitong si Carl. Napalunok siya nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Mahal na mahal nga talaga ni Maverick si Elise. Napangiti ng mapaitang babae sa kanyang sarili at inabala na lamang ang pagre-record ng lahat ng orders na natanggap niya. Sira ka talaga. Hindi naman yan totoo. Mamimili ako ng mga pagkain sa bahay dahil paubos na ang mga stocks ko. Sagot ni Maverick. Saktong huminto ang dalawa sa harap mismo ni Vienna. Hindi naman tumingin si Vienna sa kanila at nagmistulang parang walang naririnig. Oh, magandang hapon, Vienna. Grabe, nakita lang kita, napawi na agad ang pagod ko. Ani Carl sa kahumagighig. Saktong patapos na rin si Vienna sa ginagawa, kaya ngumisi siya kay Carl nang hindi tinatapunan ng tingin si Maverick. Nako, ikaw talaga Carl. Baka mamaya sugurin na naman ako ng girlfriend mo Natatawang sagot ni Vienna rito. Napakunot noon naman si Maverick. Walang ideya sa sinabing yun ni Vienna. Napakamot sa batok si Carl. Hindi ko yung girlfriend. Sadyang mahilig lang talaga mangulit yun kaya halos sa lahat ng babae malapit sa akin pinag-iinitan niya. Nalaman niya kasing ikaw ang tunay kong gusto. Kaya yun, sinapian siguro ng masamang spirito at nagpunta rito. Hindi bale, hindi na yung makakalapit pa sa'yo. Sabay kindat sa dalaga. Naiiling namang tumawa si Vienna. Bigla namang sumingit si Maverick sa usapan ng dalawa. Teka, sinugod ka rito? Kailan? Bakit hindi ko to alam? Sunod-sunod na tanong ni Maverick. Hinawakan ni Maverick ang kamay ni Vienna upang makuha ang atensyon ng dalaga. Nahahalata kasi ng binata na kanina pa siya hindi tinitingnan ni Vienna. Walang nagawa si Vienna kung hindi tapunan ng tingin ng binata sabay iling dito. Wala yon. Hindi naman ang gulo, sadyang nagpunta lang dito para magtanong. Inaasar ko lang naman si Carl. Humalakhak si Carl sabay turo kay Maverick. Ang overprotective mo naman kay Vienna, bro. Nako, kung wala ka lang girlfriend, iisipin kong may gusto ka rito sa crush ko Agad binitawan ni Maverick ang kamay ni Vienna sa kabumuntong hininga. Oh, akala ko ba mag-grocery ka pa? Tara na kaya, magagabi na rin Tumango si Maverick sa kanilingon si Vienna na naagad na nag-iwas ng tingin. Hihintayin ko muna mag-isara ni Vienna ang tindahan niya. Maglakad ka na lang muna, Carl. Iatid ko muna si Vienna sa bahay nila para masiguradong ligtas siya. Kumunot ang noo ni Vienna at Carl dito. Huwag na Maverick, diyan lang naman sa unang kanto ang bahay namin. Hindi mo na ako kailangang ihatid pa. Oo nga naman bro, diyan ang bahay nila Kitang-kita ako pa nga rito Nagtagal ang tingin ni Maverick kay Vienna bago unti-unting tumango. O sige, papanoorin na lang kita makauwi sa inyo bago kami umalis. Pinaling saad ni Maverick. Hindi na umayaw pa si Vienna at tumango na lamang dito. Katulad nga ng sinabi ni Maverick ay hinintay nila ni Carl na makauwi ang dalaga bago umalis. Nang mga sumunod na araw ay sobra-sobra ang pag-oobserba ang ginagawa ni Vienna kay Maverick. Paano ba naman kasi ay laman ng binata ng usap-usapan ngayon sa kanilang barangay? Sakto at nandito ngayon sa kanyang tindahan ang grupo ni Aling Nida. Tumitingin ng mga bagong bulaklak habang nagkukwentuhan. Sinasabi ko na nga rin ba't hindi rin magtatagal ang dalawang yon? Aba unang kita ko palang dun sa ilis na yun amoy na amoy ko ng kalandi ang taglay niya. Natawa naman ng malakas si Inday sa sinabing yun ni Nida. Napakunot noo si Vienna nang marinig ang pangalan ng girlfriend ni Maverick. Gold digger ang sabihin mo. Kaya lang naman ata pumatol si Elise dun sa manager ng Labayo Groups dahil mas malaki ang sahod nun kesa kay Maverick. Pero kung ako ang papipiliin mas pipiliin ko si Maverick kesa dun sa Ralph na yun. Ngunit ayos na rin yun at hindi rin naman deserve ni Maverick ang malanding Elise na yun. Napakagwapo kaya ni Maverick. Tumango naman si Aling Inday dito. Sumasang-ayon sa sinabing yun ni Nida. At napakapasipag pa. Kung wala nga lang asawa ang babae kong anak baka pinagtulakan ko na yun kay Maverick. Sabay na naghagik-hikan sina Aling Nida at Aling Inday
Enganyong-engganyo sa kanilang pinag-uusapan. Hindi lubos maisip ni Vienna kung paano nagawang ipagpalit ni Elise si Maverick sa kanyang katrabaho na si Ralph, ang operations manager ng Labayo Groups. Oo nga at malaking bagay ang pera, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Ngunit napakasipag din naman ni Maverick. Kayang-kaya ring kitain ng binata ang kinikita ni Ralph kung gugustuhin. Gustong puntahan ni Vienna si Maverick ngayon sa may hardin upang kamustahin, ngunit hindi niya magawa sapagkat walang magbabantay sa kanyang tindahan. Mamayang 10:00 pa makakapunta sa kanyang tindahan sina Maverick upang magdala ng mga malalaking halaman. Kaya naman hindi niya maiwasang mainip sa paghihintay. Habang wala pa mga customers ay nagluto na lang muna si Vienna ng pancake para may pangmeryenda siya mamaya sa mga hardinerong magdadala ng halaman. Naghanda rin siya ng isang pitsil ng juice at isang malaking bote ng soft drinks. Sanay na si Vienna sa paggawa ng merienda para sa kanyang mga hardinero. Araw-araw niya itong ginagawa na halos naging kanyang routine niya na. Saktong pagsapit ng 10:00 ay dumating na nga si Maverick at si Carl kasama ang isang bagong hardinero. Binati siya ng mga ito na agad namang sinuklian ng dalaga ng isang matamis na ngiti. Pinagmasdan niya ang mga kilos ni Maverick habang nagbubuhat ng halaman. Magpahinga muna kayo rito. Nagluto ako ng pancake para sa merienda ninyo. Malumanay na pag-anyaya ni Vienna sa kanilang tatlo nang matapos nila ang kanilang pagbubuhat. Nauna nang umupo sa kahoy na upuan si Carl nang sinundan naman agad ng dalawa. Nagabala ka pa talaga, Vienna. Nako, sigurado ako mabubusog na naman ako rito. Nakangising saad ni Carl. Napangiti naman ng maliit si Maverick bago tapunan ng tingin ng babae. Ibang klase ka talaga mag-alaga. Masasanay ako nito, Vienna. Lumundag ang puso ni Vienna sa sinabing yun ni Maverick. Tinitigan niya ng maigi ang lalaki, ngunit parang totoong-totoo ang ngiti nito na para bang walang ibang problemang dinadala ngayon. O baka naman sadyang magaling lang magtago ng nararamdaman nitong si Maverick. Masanay na kayo, lalo pat deserve nyo rin naman yan. Kulang pa nga lang yan sa lahat ng tulong nyo sa akin at sa hardin eh. Kung hindi dahil sa inyo, baka matagal nang nalugi ang negosyo kong to. Matamis na ngiti ang binitawan ni Vienna kay Maverick. Tumikim naman si Carl dahilan para mapunta rito ang kanyang tingin. Ang swerte na makakatuluyan mo, Vienna. Masipag na, maganda pa. Napakaganda mong babae, Vienna. Kung papayag ka nga lang baka matagal na kitang niligawan. Natawa ang babae at saka sinimangutan si Carl. Tama na nga ang pambobola mo, Carl. Hindi ako tatablan yan. Pagbibiro pa ni Vienna rito. Ipinagsali niya ng juice ang dalawa sa kanya ito iniabot dito. Maraming salamat sa pamerienda mo, Vienna. Banayad na pagpapasalamat ni Maverick sa dalaga. Nakangiting tumango naman ang babae. Tikman mo na at nang malaman mo kung ano pang dapat kong i-improve. Sigurado naman ako masarap to, kagaya ng mga nakaraang luto mo. Namula ang pisngi ni Vienna sa sinabi ni Maverick. Tila ba hindi na kailangan ng dalaga ang papuri ng sino man. Ang mahalaga ay ang opinyon at papuri na binibigay ni Maverick sa kanya. Ano, Maverick? Sasama ka ba mamaya sa amin nila Mang Ronyo? Singit ni Carl. Umiling naman ng lalaki sabay tikim sa pancake na hinanda ni Vienna. Habang ngumunguya ay nakatingin siya kay Vienna na naghihintay ng kanyang reaksyon. Ano? Masarap ba? May kabang tanong ng dalaga. Ito kasi ang unang beses na naghanda si Vienna ng pancake para sa kanila, kaya kinakabahan siya at baka hindi ito magustuhan ni Maverick. Ngumisi naman ang lalaki, natutuwa sa reaksyon ng dalaga. Oo, Vienna, masarap. Sobrang sarap. Parang nawala ang mabigat na nakadagan sa dibdib ni Vienna nang magustuhan ito ng lalaki. Tumawa si Maverick saka kumuha muli ng isa pang pancake sabay inom sa juice. Ngunit inosenteng nagsalita muli si Carl. Hoy, bakit hindi ka pupunta? Minsan lang naman mag-aya si Mang Ronyo At saka, libre pa niya yon kaya sumama ka na. Umiling muli si Maverick sa pagpupumilit ni Carl. May gagawin pa ako mamaya sa bahay. At isa pa, marami naman na kayo ron. Kaya tiyak ako mag-i-enjoy ka ron. Next time na lang ako sasama. Pambihira naman
Dahil nga sa'yo, kaya magpapainom si Mang Ronyo eh. Tapos di ka pupunta. Para kay Maverick? Bakit? Anong meron? Hindi na nakayanin ni Vienna ang hindi makasingit sa usapan ng dalawang hardinero. Tiningnan ng masama ni Maverick si Carl upang senyasan na huwag itong magsalita. Ngunit hindi na ito napansin ni Carl at talagang nagkwento pa. Kasi, broken tong kaibigan ko. Kaya kailangan niyang uminom. Pampalipas oras na rin at nang hindi niya gaanong mamiss yung ex niya. Napataas ng kilay ang dalaga at napatunayang tunay nga ang mga kwento-kwento ni na Aling Nida sa kanyang tindahan kanina. Huwag ka maniwala rito, Vienna. Hindi naman totoo yun. Isa pa, kaya ko naman ng sarili ko. That's true. Isa sa mga dahilan kung bakit tinitingala si Maverick sa buong hardin ni Vienna ay dahil walang inggit sa katawan ng binata. Marunong niyang tanggapin na hindi lahat ay makukuha niya at na hindi lahat ay para sa kanya. Isa yon sa mga natutunan ni Vienna rito na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng dalaga sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Maagang nag-out si Carl para sa inuman na kanyang sinasabi. Habang si Maverick naman ay naiwan sa tindahan ni Vienna, pinapanood ng dalaga na ayusin ang mga plato at basong ginagamit nila. Nilapitan niya ito at saka kinuha ang pitsil at natitirang baso. Nang makita ito ni Vienna ay agad niya itong sinuway. Maverick! Wag na! Ako ariyan! Kaya ko na to! Ngumiti na lamang ang lalaki at nauna nang pinasok ito sa loob. Wala namang nagawa si Vienna kung hindi ang sundan nito. Ako na maghuhugas ng mga to. Tulong ko na rin yan para sa'yo. Ikaw nang nagluto, kung hindi pwedeng pati paghuhugas ng mga to ikaw pa rin. Pero parang bisita ko na rin kayo kaya tumawa si Maverick at saka marahang kinuha ang mga plato at baso na hawak ni Vienna. Natigilan tuloy ang babae. Nagdikit ang kanilang kamay kaya hindi niya maiwasang magulat. Ako na rito, Vienna. Isa pa, baka mamaya ay mabumili na sa tindahan mo. Napabuntong hininga na lamang si Vienna. Kumusta ba ang benta ngayong araw? Tanong ni Maverick habang sinisimulan ng hugasan ang mga hugasin sa lababo. Maayos naman, but I just have some problems. Wala kasi ngayon si Manong Alex, yung driver ko. Kaya hindi ko alam kung maihahatid ko ba yung mga bulaklak na kakailanganin mamaya ng isa sa mga customers ko. Napalingon si Maverick sa kanya. Saan daw ba ang location nila? Sa kabilang bayan pa, sa may Las Espadas. Tinanong ko naman kung pwede bang sila na lang ang kumuha ng mga bulaklak dito pero hindi sila pumayag. Matagal na rin kasi itong na-order ng client ni Vienna kaya hindi niya ito magawang i-cancel. Isa pa ay siguradong masisira ang image ng kanyang business kung sakali mang magkaroon ng problema at hindi niya ma-deliver on time ang order ng mga ito. Lalo pat hindi lang basta-basta ang paggagamitan ng mga bulaklak. Gagamitin nila ito para sa decoration ng venue ng kanilang engagement mamayang gabi. Kaya kailangang ma-deliver na ito mamaya after lunch. Samahan na lang kita kung ganun. Alam ko naman paano mag-drive ng pickup kaya pwedeng ako na lang muna maging driver mo ngayong araw habang wala si Manong Alex. Hindi ba may gagawin ka ngayon? Kaya nga rin hindi ka sumama kila Carl sa inuman nila eh. Natawa at napakamot ang lalaki sa kanyang batok. Hindi kasi ako mahilig uminom, Vienna. At isa pa, gusto ko rin sanang ihatid ka ngayon sa pag-uwi mo. Lalo pat napapansin kong madalas gabi ka na umuwi. Hindi naman na kailangan pero maraming salamat sa alok mo. Sige, ikaw munang driver ko ngayong araw. Nangingiting saad ni Vienna. Maging si Maverick na kasalukuyang nagliligpit na ng kanyang mga hinugasan ay hindi maitago ang ngiti. Tumango ito sa babae at madaling tinapos ang kanyang ginagawa. Maagang kumain ng tanghalian sina Vienna at Maverick para maaga rin silang makarating sa venue. Pinaglutong muli ni Vienna si Maverick ng tinolang manok at labis ang tuwa ng binata dahil matitikman na niya ulit ang luto nito. Nang matapos ay agad na nagtungo sina Vienna at Maverick sa may garahe kung nasaan ang pickup na kanilang gagamitin. Nakaayos na rin doon ang mga halaman at bulaklak na ipupunta nila sa kabilang bayan kaya mas naging madali sa kanila ang pag-alis. Mabuti na lang din at wala silang naging problema sa daan kaya mabilis silang nakarating sa may venue.
Sakto at may nag-aabang na rin sa kanilang pagdating na nagturo kung saan nila pupwedeng ipwesto ang mga halaman. Si Maverick ang nagbubuhat ng mga halaman at bulaklak habang si Vienna naman ang nag-aasikaso sa kung anong style ang kanyang gagawin para mas maging maganda ang kalabasan nito. Nang biglang, "Maverick? Vienna? Ano ginagawa niyo rito?" Gulat at nakakunot noong tanong ng dating nobya ni Maverick na si Elise. Sabay na napalingon ang dalawa sa kanya. Suot-suot ni Elise ang isang magandang roba at sa itsura niya ay tila inaayusan siya. Ngumiti ng marahan si Vienna. "Sa amin in-order ang mga halaman at bulaklak na gagamitin para sa okasyon ngayon dito. Kaya heto, inaayos na namin para handa na ang lahat mamayang gabi." Nandidiring tinapunan ng tingin ni Elise si Maverick na ngayon ay nakatayo na ng maayos dahil tapos nang mailagay ang halaman na bitbit. Nakasuot lamang si Maverick ng isang berdeng long sleeve, lumang pantalon at ang pasira na niyang botas. Medyo marumi na ang suot na damit ng binata dahil sa ginawa nito kanina sa hardin. "Hindi ba kayo nahihiya sa mga itsura ninyo? I mean, yes, your work is really trash, but can't you just change your clothes? Kahit yung malinis at kaaya-aya man lang sana na damit. Para kayong mga dagang napadpad sa kaharian ng isang reyna." May halong panghusga ang tono na yon ni Elise. Natawa ang mga kasama niya at saka nandidiri ding pinagmasdan ng dalawa. Sumingit pa pati ang organizer sa kanilang usapan. "Ma'am Elise, hayaan mo na po. Ganyan po talaga ang mga hardinero at hardinera. Mga mukhang daga na walang ibang alam kung hindi ang maglaro sa lupa." Nais mang sumagot ni Vienna ng masama sa kanila, ngunit kailangan niya pa rin ipakita na professional siya. Ngumiti siya sa mga ito para ipakita na hindi siya nasasaktan sa mga sinasabi nila. "Wala namang kaso sa amin ng paglalaro ng lupa, lalo pat dito kami kumikita at nabubuhay." Hinawakan ni Maverick ang kamay ni Vienna nang humakbang palapit si Elise. Nagtatrabaho kami na maayos dito, Elise. Pasensya na kung ganito ang suot namin. Mas lalong nairita sa Elise sa sinabi ni Maverick. "Pwede bang huwag mong banggitin ang pangalan ko? Nandidiri kasi ako sa'yo. Bilisan niyo na ng trabaho niyo at na makaalis na kayo rito. Baka mamaya maabutan pa kayo ng mga bisita namin. Isipin nila na napaka-cheap namin para kumuha ng mga halaman at bulaklak sa bulok niyang hardin. Pwe!" Sigaw ni Elise saka nag-walk out kasama ang kanyang mga alipores. Nakangising pinagmasdan ng organizer ang dalawa saka dinuro ang mga ito. "Bilisan na ninyo at ayaw kayo makita ni Ma'am Elise dito. Baka masira pa ang engagement party niya." Halos ang lahat ng staff sa venue na yon ay nagtawanan at makahulugang pinanood ang pag-aayos ng dalawa sa mga halaman at bulaklak. Malalim ang buntong hininga na binitawan ni Vienna nang matapos na nila ang lahat ng mga dapat gawin. Ngayon ay nakasakay na sila sa pick-up at kasalukuyang pinapaandar na ni Maverick ito. "Mabuti na lang din at natapos na natin. Hindi ko kayang sikmurahin ang ugali nila. Ang sasama kong tumingin sa kapwa." Nakasimangot na agad na saad ni Vienna habang nakaupo sa may front seat. "Hayaan mo na yun. Ang importante, tapos na at nakalis na tayo dun." Ani Maverick habang diretsyong nakatutok ang tingin sa may daan. Hindi tuloy maiwasan ni Vienna ang mag-isip kung naaapektuhan ba siya nang makita ang kanyang ex-girlfriend na ngayon ay ikakasal na. Ilang araw pa lang nang maghiwalay ang dalawa, ngunit ngayon ay may engagement party na si Elise at ang bago nitong boyfriend. Do you have any ideas about Elise's engagement?" Kalaunan ay tanong ni Vienna. Napalingon sa kanya si Maverick at saka nagtaas ng kilay. Alam ko na malapit ng engagement nila. Pero wala akong alam na ngayong araw pala yun. Sorry. Alam kong sariwa pa sa yung paghihiwalay ninyo pero dahil sa pagsama mo sa akin ay nakita mo ulit siya at sa ganong sitwasyon pa talaga. Nahihiyang usal ni Vienna. Natawa naman si Maverick saka umiling. Papalubog na ang araw nang marating nila muli ang tindahan. Pinark ni Maverick ang pick-up sa garahe bago sumagot kay Vienna. Hindi mo naman yung kasalanan. At isa pa, wala naman talagang ganun. Kumunot naman ang noo ni Vienna rito. Okay lang yun sa'yo? Maliit na ngumiti si Maverick sa katumango. Siguro nga ay ganun talaga.
Kahit gaano man kasakit para sa atin ang isang bagay ay wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi tanggapin na lamang ito. Oo, Vienna. Kaya wala kang dapat isipin pa. Nagtagal ang tingin ni Maverick kay Vienna bago ito nag-iwas ng tingin. Tumikim siya at saka pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Hinatid niya muna si Vienna sa bahay nito bago sunod na umuwi ang binata. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Vienna sa may hardin upang tingnan ang mga bulaklak na kanyang i-deliver sa susunod na linggo. Gagamitin ito sa kasal kaya kailangan niyang siguraduhin na malago at matingkad ang mga bulaklak na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, para sa kasal din pala ni Elise iyon. Kung pwede lang sigurong i-cancel ang transaction at ibalik na lamang ang binayad sa kanya ay ginawa na niya. Pero hindi. Ma'am Vienna! Good morning po! Miss mo na ba ako agad at dinadalaw mo pa ako rito? Humagikik na bati ni Carl nang makalapit si Vienna sa kanila. Nagbatian na rin ang iba pang mga hardinero doon na agad namang tinanguan at nginditian ni Vienna. Magandang araw din sa inyong lahat. Ikaw talaga, Carl. Ang hilig mo talagang magbiro. Saka nagtawanan ng lahat na naroon. Maging si Maverick ay may ngiti sa labi. Napakamot naman si Carl sa kanyang batok at natatawa na rin. Magluluto ako mamaya ng merienda niyong lahat para naman masiguro ko rin na talagang nakapagpapahinga at nakakakain kayo ng tama. Naghiyawan ng lahat sa sobrang saya at excitement. Dahil doon ay mas lalong ginanahan ng mga ito na magtrabaho sa hardin. Suot ang kulay berdeng long sleeve na damit, maong na shorts at lumang bota ay naglakad palapit si Maverick kay Vienna. Nginitian naman ito agad ng dalaga. Hindi ka magbubukas ng tindahan ngayon? Tanong ng binata. Ang kamay nito ay nakasuksok sa bulsa ng maong nito. Nagbukas pa rin, pero si Inay Lourdes muna ang mangangalaga ng tindahan. Gusto ko kasi sanang iayos na mga halaman at bulaklak para sa susunod na linggo. Para na rin siguro safe at maayos silang madideliver. Tumango naman si Maverick sa sinabing yun ni Vienna. Kung ganun, dito ka sa hardin maghapon? Oo, matagal-tagal na rin kasi nung huli kong pamamalagi rito sa hardin. Kahit na paminsan-minsan ay dinadalaw ko to, iba pa rin kapag maghapon na binabantayan ng mga halaman. Marahang naglakad si Vienna sa kalawakan ng hardin kasama si Maverick. Payapa ang kapaligiran at tanging ang malamig lamang na simoy ng hangin ang dumadampi sa kanilang mga tenga at balat. Kung kailangan mo ng tulong sa pagbubuhat ng mga halaman, tawagin mo lang ako, tutulungan kita. Baka kasi hindi mo yun kayanin, lalo pat ang lalaki ng paso ng mga halaman dito. Pangaasar ni Maverick sa dalaga. Sumimangot naman si Vienna sa kahuminto sa paglalakad. Hinarap niya si Maverick na abot tenga ang ngiti. Kahit mapayat ako, kaya ko namang buhatin ng mga yan, no? Kung ganun, kaya mo itong buhatin? Malaki ang ngiti ni Maverick nang umupo siya upang ituro ang isang maliit na halaman, ngunit merong napakalaking paso. Tumango si Vienna at saka tinabihan si Maverick. Napalunok ang lalaki nang magdikit ang kanilang balat. Pinapanood si Vienna na dahan-dahang binubuhat ang mga halaman. O, di ba? Kaya ko ring buhatin yan. Nangingiting ani Vienna nang mabuhat niya ito. Napapatangong hinawakan naman ni Maverick ang paso na buhat ni Vienna. Nagdikit ang kanilang mga kamay na nagpakaba kay Vienna. Tulungan na kita. Baka mahulog pa sa paa mo eh. Nagkatingin na ng dalawa. Suot-suot ang maliit na ngiti sa kanilang mga labi ay napatingin si Maverick sa langit at napansin ang unti-unting pagsikat ng araw. Masakit na ang sikat ng araw maya-maya. Kailangan mo ng sombrerong masusuot. Napatingin din tuloy si Vienna sa langit sa katumango. Dahan-dahan nilang binaba ang paso saka binalik sa dati nitong pwesto. Hala, oo pala't nakalimutan kong magdala. Hindi bale, babalikan ko na lamang sa bahay. Paalis na sana si Vienna nang bigla siyang pigilan ni Maverick. Hinawakan ng binata ang braso nito. Wag na Vienna, mapapagod ka lang kapag bumalik ka pa. Meron akong extra na sombrero sa may kubo. Yun na lang munang gamitin mo. Tumango si Vienna bilang pagsang-ayon sa suhestyon ng binata. Sige, maraming salamat. Kuhanin ko muna bago ko simulan ng pagbubuhat ng mga halaman. Samahan na kita. Lalo pa tutulungan na naman kita sa gagawin mo ngayong buong araw. Naglakad na sila papuntang kubo.
Ibinahagi ni Vienna ang mga uri ng halaman at bulaklak na ihahanda niya ngayon upang sa araw ng delivery ay mabilis na lang itong magagawa. Hindi naman ganun kalayo ang bahay kubo kaya mabilis silang nakarating doon. Ipinatayo iyon ni Vienna noong nagsisimula pa lang siya sa paghahardin upang meron siyang pahingahan hanggang sa palaki na ng palaki ang kubo at ang isa ay naging 2 hanggang sa ngayon ay meron na itong 5 kubo. Ang ganda ng pagkakaayos ng mga gamit mo, Maverick. Marunong ka rin palang magluto. Inosenteng tanong ni Vienna nang mapansin ang isang cooking book sa may lamesang kahoy. Kalalabas lang ni Maverick mula sa kanyang munting kwarto at namula ang pisngi nito nang makita ang hawak ni Vienna. Oo. Pero mga prito lang ang kaya kong lutuin. Nag-aaral pa lang ako ng ibang putahe. Napangiti si Vienna sa katumango. Inabot ni Maverick ang sombrero dito na agad namang tinanggap ng dalaga. Napakaswerte naman ng mapapangasawa mo kung ganon. Masipag na nga, marunong pang magluto ang magiging asawa niya. Sumilay ang maliit na ngiti sa labi ni Maverick. Talaga? Tingin mo, swerte ang mapapangasawa ko? Oo naman. Nako, sigurado akong hindi itong unang beses na narinig mo yon. Halos lahat ng mga kabarangay natin sinasabi ring swerte ang mapapangasawa mo. Natawa naman si Maverick dahil totoo naman yun. Halos araw-araw nga siyang pinagpepiestahan ng mga tao. Minsan ay tinatanong pa kung kailan siya mag-aasawa. Tara na nga sa labas at makapag-umpisa na tayo. Abot langit ang ngiti ng dalawa nang lumabas sila sa may bahay kubo. Ngunit napatigil si Vienna nang mapansin ang kaguluhan sa may bungad ng hardin. Anong meron doon? Tanong ni Vienna. Kunot noon niyang pinagmasda ng mga hardinero niya na nagkukumpulan. Nandun din maging ang grupo ni na Aling Nida. Pumunta kayong lahat dito! Naku, may biyaya mula sa isang Diyosa! Nagdesisyon si Vienna na tingnan kung ano ang meron doon kaya naglakad siya papunta roon. Nasa tabi naman niya si Maverick na wala ring ideya sa nagaganap doon. Iba ka talaga, Ma'am Elise! Alam ba nung una kitang nakita kasama si Maverick? Aba, agad ako nandiri dahil hindi kayo bagay. Oo nga't gwapo siya pero, aanin mong pagkagwapo kung wala ka namang pera, di ba? Hay nako, hindi ka namin masisisi, ma'am. Kung ako rin naman mas pipiliin ko rin niyang si Sir Ralph kaysa sa hardinero na si Maverick. Ang gwapo mo talaga, Sir Ralph! Ang bango-bango pa! Amoy mayaman! Mas lalong kumunot ang noon ni Vienna sa kanyang mga narinig. Nang makalapit ay doon niya nakita si Elise kasamang isang lalaking nakasuot ng white long sleeve na nakatuck-in sa black pants. Ang sama ng ugali ninyo. Parang kailan lang si Maverick ang kakampi nyo. Pero ngayon, nabigyan lang kayo ng tig5,000. Kay Elise na kayo kumampi. Tumahimik ka nga! Palibhasa ay pareho kayo ni Maverick na yun na amoy lupa! Napatingin si Elise kay Vienna at doon nagtama ang kanilang mga mata. Oh! Nandito na pala ang reyna ng kalupaan. Tumabi ang mga taong nakapaligid sa kanya upang makadaan at makalapit siya kila Vienna at Maverick. Anong ginagawa mo dito, Elise? Huwag ka sana manggulo rito. Saad ni Maverick dahilan upang samaan siya ng tingin ni Elise. Will you please shut up? Hindi ikaw ang pinunta namin ng fiancé ko kaya tumahimik ka. Hinawakan ni Vienna si Maverick at sinenyasan na hayaan na lamang ang babae rito. Ano bang kailangan mo? Tanong ni Vienna. Ngumisi si Elise at saka naglabas ng tseke. I want to buy your garden as well as your flower shop. Name your price. I can pay for it. Nakahawak ang lalaking katabi ni Elise sa kanyang bewang. Isang crop top shirt at maikling shorts lamang ang suot ng babae. Hindi ko ipinagbibili ang hardin na tindahan ko. Pasensya ka na. Humalakak si Elise sa kaumiling. Hindi ko tinatanong kung ipagbibili mo to o hindi. Ang gusto ko ay mabili ko ang hardin na to. Magkano bang gusto mo? Kaya kitang bayaran. 50 million? 60 million? 100 million? Name your price. Tinawanan lamang yun ni Vienna saka humalikip-kip. Hindi ko kailangan ng pera mo, Elise. I'm sorry but it's not for sale. If you really want to have a garden, you can just buy a land and build your own garden. Nagingit-ngit sa inis si Elise sa sinabing yun ni Vienna. Inuutosan mo ba ako? Napaka-arte mo ah. Akala mo naman talaga magandang hardin mo ay hindi naman. Puro bulak pa ang mga bulaklak.
Aabante pa sana si Vienna upang sagutin si Elise, ngunit hinawakan siya ni Maverick sa bewang nito. Yumuko ang lalaki at saka bumulong sa tenga ni Vienna. Don't please. Baka masaktan ka. Ako nang bahala dito, Tumayo ang mga balahibo ni Vienna sa kanyang batok dahil sa bulong na yun ni Maverick. Dahan-dahan siyang tumango habang pinapakiramdaman ang marahang paghaplos ng lalaki sa kanyang bewang. Hinarap ni Maverick sina Elise at Ralph. Elise, umalis na lang kayo. Hindi niya ibebenta ang hardin kahit magkano pang ialok mo. Mas makakabuti kung umalis na lamang kayo. Usal ni Maverick sabay tingin kay Ralph. Nginisihan naman siya nito at saka umiling. Pare, pwede bang huwag ka muna mangialam? Mas mabuti yata kung pumunta ka na lang dun kasama ang mga daga. Total, kauri mo naman sila eh. Nagtawanan silang lahat sa sinabi ni Ralph maliban sa mga hardinero ni Vienna. Seryoso lamang si Maverick na tinitingnan sina Elise at Ralph. Mamaya ako gagawin yun kapag nakaalis na kayo. Isa pa, nakakagulo na kayo sa mga trabaho namin mga hardinero dito. Tumatakbo ang oras at nasasayang lang ang mga yon dahil kausap namin kayo. What the fuck did you just say? Saad ni Elise sabay sampal ng malakas kay Maverick. Napasinghap sina Aling Nida at Inday sa ginawang yon ni Elise. Balak ipagtanggol ni Vienna si Maverick ngunit inilagan lamang siya ng lalaki. Ang kapal na mukha mong makisali sa usapan namin ha. Ang baho mo naman. Kaya hindi ako nagsisi na iniwan kita. Kahit inaya mo kung pakasalan ka. Sa bagay kayo na Vienna na yan. Pareho kayong daga. Sigaw ni Elise saka mabilis na umalis na sinundan naman ni Ralph. Ang arte mo naman kasi Vienna. Binibili na nga ni Ma'am Elise ang negosyo mo, ayaw mo pa? Oo nga. Name your price na nga raw oh. Umaayaw ka pa. Naku, malulugi na rin ang negosyo mong to. Maghintay ka lang talaga. Umiling si Vienna sa mga sinabi ni na Aling Nida at Aling Inday. Hindi po mangyayari yan. Maayos naman po ang takbo ng negosyo ko kaya wag niyo na akong problemahin pa. Oo nga. Umalis na nga lang kayo. Mga balimbing at plastic. Sigaw ni Carl. Sinamaan naman siya ng tingin ng grupo ni na Aling Nida bago sila umalis ng sabay-sabay. Buong araw na nasa isip ni Vienna ang pagpunta ni Elise sa kanilang hardin. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang pag-uugali ng dalaga sa kanya. O baka sadyang ganun lang talaga siya. Mata pobre at masyadong mapangmata sa ibang tao. Kagaya nga ng sinabi ni Vienna ay nagluto siya ng merienda ng mga hardinero niya. Naghanda rin siya ng tanghalian at hapunan nilang lahat. Sabay-sabay silang kumain at masayang nagkwentuhan. Nang papalubog na ang araw ay nakatanggap siya ng tawag sa kanyang Nay Lourdes. Hello, Nay? Bakit po kayo napatawag? Kasalukuyang nasa bahay kubo ni Maverick si Vienna at pareho silang naghahanda sa kanilang pag-alis. Nakaalis na ang iba pa mga hardinero kaya't silang dalawa na lamang ang naroon. Napalingon sa kanya si Maverick. Sinenyasan ni Vienna ang lalaki na si Nay Lourdes ang kanyang kausap. Anak, may nangyaring emergency ngayon sa dati kong asawa. Kailangan naming lumuwas ngayon pa Maynila para mapuntahan namin agad siya. Nagulat si Vienna at biglang kinabahan. Matagal nang hiwalay ang kanyang Nay Lourdes sa dati nitong asawa. Ngunit kahit na ganoon ay yun pa rin ang tumatayong tatay niya noong bata pa si Vienna kaya't nag-aalala rin siya doon. Ano po? Sasamahan ko po kayo. Napatayo si Maverick at kinabahan sa reaksyon ni Vienna. Nilapitan niya ito dahil sa pag-aalala. Sa lapit ni Maverick ay narinig niya na ang usapan ng dalawa. Huwag na anak, kaya ko naman to. Babalitaan na lang kita kapag nakarating na kami ron. Isa pa nakaalis na kami kaninang 4:00. Late ko na lang nasabi sa'yo dahil sa pagmamadali. Napalunok si Vienna at saka hinaplos ang kanyang sariling braso. Kung ganon, mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Vienna. Siya nga pala, wala kang kasama sa bahay kaya mas mabuting makitulog ka na lang muna kina Maverick. Nanlaki ang mata ni Vienna at biglang nahiya. Napalingon tuloy siya sa seryosong si Maverick sa kanyang tabi. Hindi na po kailangan, Nay. Kaya ko pong sarili ko sa bahay. Anak, sige na. Baka pasukin ka sa bahay lalo na't wala kang kasama ron. Kaya mas magandang dun ka muna kina Maverick. Ngumiti ng marahan si Maverick sa katumango. Inassure si Vienna na okay lang. Maayos ang kwarto sa bahay at may malambot ding kutsyon. Magiging komportable ka rin dun. Walang nagawa si Vienna kung hindi ang sundin ang gusto ng kanyang Nay Lourdes.
Tuloy ay nakasakay siya ngayon sa motor ni Maverick. Yakap-yakap niya ang lalaki habang patungo sila sa bahay nito. Nang makarating ay agad silang pumasok doon. Gabi na rin ang makarating sila kaya agad ding nagluto ng kanin si Maverick. Hindi ganon kalaki ang bahay ng lalaki ngunit sapat na ito para sa kanya. Maganda ang loob nito at ang gamit ay nakaayos ng mabuti. Umupo ka muna dyan. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Ano palang gusto mong ulam? Tanong ni Maverick habang nagmamasid sa laman ng kanyang ref. Puno ito dahil kakapamalengke niya lang kamakailan. Kahit ano na lang, hindi naman ako maarte sa pagkain. Napangiti naman si Maverick sa katiningnan ng dalaga na halatang nahihiya. Huwag ka mahiya, Vienna. Bisita kita, kaya responsibilidad kita. Nilabas ni Maverick ang isang buong manok. Magluluto na lamang ako ng tinola para na rin makahigop ka ng sabaw. Ani Maverick sabay kuha ng kanyang cooking book. 2 ang cooking book na meron siya. Ang isa ay nandito at ang isa naman ay nasa kubo. Malakas ang tibok ng puso ni Vienna habang pinapanood ang lalaki na naghihiwa ng manok. Nang hindi niya na makayanan ng hiya, ay bigla siyang tumayo at lumapit dito. May maitutulong ba ako? Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa. Tumango si Maverick saka itinabi ang cooking book. Sige, sakto at gusto ko matikman ng recipe mo sa tinola. Kaya turuan mo na lang ang mga ko kung paano lutuin yun. Unti-unting napangiti si Vienna at saka tumango. Masayang masaya sina Vienna at Maverick sa kanilang ginagawa. May mga pagkakataon pang natatawa na lamang si Vienna kay Maverick dahil medyo tensyonado ito sa pagluluto. Nang matapos sila sa kanilang niluluto ay agad silang kumain. Si Vienna na ang nagligpit at naghugas ng kanilang pinangkainan. Hindi na nakahindi pa si Maverick dahil talagang mapilit ang babae. Gusto mo bang lumabas muna? Malamig ang simoy ng hangin sa labas. Tanaw din dito ang kalawakan ng Lantaw Falls. Katatapos lang ni Vienna sa pag-shower kaya basa pa ang buhok nito. Nauna nang naligo si Maverick kanina habang naguhugas ang dalaga. Tumango si Vienna sa anyaya ng lalaki. Naglakad sila palabas at umupo sa may buhanginan. Tama nga si Maverick. Tanaw na tanaw ang Lantaw Falls mula sa kanilang bakuran. Ang ganda! Dito ka ba laging tumatambay? Nakangiting tumango si Maverick. Oo, presko kasi ang hangin dito at payapa pa. Wala masyadong ingay at ang ganda ng view. Ani Maverick habang titig na titig pa rin kay Vienna. Awkward na ngumiti rin ang babae. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Natawa ng kaunti si Maverick bago umiling. Umihip ang medyo malakas na hangin dahilan upang lumipad ang buhok ni Vienna. Unti-unting lumapit si Maverick sa kadahan-dahang hinaplos ang pisngi ng babae. Nilagay ng binata ang ilang takas ng buhok ng dalaga sa likod ng tenga nito. Ang ganda mo, Vienna. Bulong ni Maverick dito. Napalunok si Vienna at pinilit na ibukas ang bibig ngunit walang lumalabas ni isang salita rito. Pababang hinaplos ni Maverick ang mukha ni Vienna papunta sa mapupulang labi nito. Tinuturing na pinakamaganda sa buong barangay nila si Vienna. Bukod kasi sa maputi ang kutis nito, matangkad pa at may magandang mga mata. Mapupula ang labi nito na kahit hindi nalagyan ng lipstick ay maayos pa rin itong tingnan. Vienna. Nagsusumamong saad ni Maverick. Pumikit si Vienna at pinakiramdaman ang bawat haplos ng binata sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ni Maverick at sa marahang galaw ay siya na mismo ang gumabay sa kamay ng lalaki kung saan ito dapat mapunta. Kung saang parte ang nangangailangan ng haplos nito. Tumatayo ang mga balahibo ni Vienna sa bawat dampi ng daliri ni Maverick sa kanyang leeg. Kasabay ng pagbagsak ng patak ng ulan ay ang paglapat ng labi nito sa labi ni Vienna na agad namang tinugunan ng babae. Mahigpit na yumakap si Vienna dito na para bang kay tagal niya na itong inasam, na para bang kay tagal niya na itong pinapangarap at ngayon ay unti-unti nang natutupad. Napahiga silang dalawa sa buhanginan habang si Maverick ay nasa ibabaw nito. Matapos ang kanilang unang halik ay nagkatinginan ng dalawa. Nangihina silang pareho at malakas ang kabog ng puso ng isa't isa. I never thought I would kiss you one day. It seems like a dream and I'm so grateful to experience it with you right now. Napapaos na saad ni Vienna habang yakap-yakap ang binata. Sinandal ni Maverick ang kanyang noo sa babae at saka pumikit.
Marahan niya ulit itong hinalikan paakyat sa noo nito. Hindi ka nananaginip, Vienna. Totoo to. Totoo ako. At totoong nararamdaman ko. Kinuha ni Maverick ang kamay ni Vienna at saka ito tinapat sa puso niya. Pakinggan mo puso ko. There's only one name it beats for. A name that I've been seeking for. At ikaw yun. Ikaw lang, Vienna. Sinakop muli ni Maverick ang mga labi nito. Saksi ang Lantaw Falls ang pagbagsak ng ulan at ang langit sa pagmamahala ng dalawa. At sa pagsasama na kanilang ipaglalaban sa kahit na sino at sa kahit anong paraan. Binuhat ni Maverick si Vienna nang tumila na ang ulan. Tahimik silang dalawa pagpasok sa bahay ng lalaki. Agad itong kumuha ng tuyong towel at binigay sa babae. Nagbigay din siya ng puting t-shirt at isang shorts para dito. Magbihis ka na muna. Ipagtitimpla kita ng kape para mainitan ng lalamunan mo. Marahang saad ni Maverick dito. Basang-basa silang pareho kaya kailangan nilang magpainit. Paano ka? Magpalit ka na rin muna. Basa ang damit mo at baka magkasakit ka pa. Napangiti si Maverick at saka tumango. Yumuko ito upang maabot ang noo ng babae. Saka nito pinataka ng isang matamis na halik. Napapikit si Vienna at napangiti na rin. Sobra ang saya at tuwa ni Vienna sa mga nangyayari ngayon. Matagal niya nang gusto si Maverick kaya hindi niya maiwasang kiligin. It seems surreal. Pagkabalik ni Vienna ay naroon na si Maverick nakaupo. May 2 tasa ng kape sa maliit na lamesa. Tumayo si Maverick upang alalayan ng babae sa pag-upo nito. Natawa si Vienna sa ginawang yon ng lalaki. Kaya ko naman, Maverick. Ngumisi ang lalaki sa katumango. Gusto ko lang alalayan ka. I want to do this with you. Nagkatinginan silang muli at ngumiti. About sa nangyaring kiss kanina, nahihiyang saad ni Vienna. Kinuha ng lalaki ang kamay nito at saka hinaplos. What about it? Do you casually do it with anyone? Umiling ang lalaki dito. Hindi, Vienna. Hindi ako basta humahalik ng kahit na sino. At may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano yon? Humugot ng malalim na hininga si Maverick at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Gusto kita, Vienna. Matagal na kitang gusto. Natatakot lang ako na umamin sa'yo dahil baka i-reject mo ako. Pero ngayon, di bali nang ma-reject basta maamin ko lang sa'yo ang tunay na nararamdaman ko. Nagulat si Vienna sa sinabi ni Maverick. Matagal mo na akong gusto? Kailan pa? Simula na mag-apply ako sa'yo bilang hardinero nyo. Gusto na kita. Noon pa. Kumunot ang noo ng babae dahil naguguluhan siya. May girlfriend ka pa noong mga panahon na yun, hindi ba? Kayo pa ni Elise kaya paanong gusto mo na ako noon pa? Nalilitong tanong ni Vienna. Wala na kami ni Elise. Matagal na. 3 buwan na kaming wala simula na magustuhan kita. Pero, paano? At hindi ba inaya mo siya sa isang kasal pero tinanggihan ka niya? Malalim ang buntong hininga na binitawan ni Maverick. Alam kong naguguluhan ka, Vienna, at handa ako ipaliwanag sa iyong lahat. Walang katotohanan ng lahat ng yun. Hindi ko inaya ng kasal si Elise at lalong hindi niya ako nireject. Ang tanging rason kung bakit hindi ko tinanggi nung sinabi niya na yun ay dahil ayaw ko siyang mapahiya. May pinagsamahan pa rin naman kami kahit papaano at alam kong nasaktan siya sa breakup namin. Kaya wala akong ibang magawa kung hindi ang hayaan siya sa mga gusto niyang gawin at sabihin. Napailing si Vienna at biglang nakaramdam ng awa kay Elise. I feel bad for her. Tumango si Maverick. I know. Kaya ako rin sinasabi ang lahat ng to sa'yo dahil ayoko mag-overthink ka pa. Lalo pa at gusto kong manligaw sa Vienna. Gusto kita maging nobya. Malakas ang kabog ng dibdib ni Vienna habang pinakikinggan ang mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Tumango si Vienna rito. Oo, Maverick. Pumapayag akong ligawan mo ko. Gusto kita makilala ng lubusan pa dahil gusto rin kita maging nobyo. Naging masaya at payapa ang gabi ng dalawa. Iisa lamang ang kwarto na meron si Maverick sa kanyang bahay kaya sinabi niya na sa sahig muna siya matutulog. Ngunit hindi pumayag si Vienna rito. Maglalatag naman ako ng banig para hindi ka malimagan. Ayos lang ako rito.
Pero umiling pa rin si Vienna. Kung may dapat matulog sa sahig, ako dapat yun, Maverick, hindi ikaw. Bisita kita kaya responsibilidad kita. Sumimangot si Vienna sa panggagaya ni Maverick sa litanya nito tuwing pinagmemerienda niya ang mga to. Tabi na lang kaya tayo rito sa kama kung ganon. Total medyo malaki naman to kaya kasyang-kasya tayong dalawa rito. Nung una ay ayaw pa ni Maverick dahil baka kung ano ang magawa niya. Sabik siya sa babae dahil matagal niyang tinago ang tunay na nararamdaman niya. At naniniwala rin siya na saka lang dapat gawin ang pagtatalik kapag ikinasal na sila. Tumango siya rito at saka tinabihan si Vienna sa kama. Ngumisi ang babae nang makitang tensyonado si Maverick. If you're worrying about our skin touching, maglalagay na lamang ako ng unan sa gitna natin. Tumango naman si Maverick saka nakahinga ng maluwag. But if you want to hug and kiss me, you can just remove it and come with me. Sinimangutan niya ang babae samantalang natawa naman si Vienna sa reaksyon ng binata. Matulog na nga lang tayo. Baka kung saan pa mapunta ang usapang to. Humalakhak si Vienna sa pangaasar niya rito. Alam mo, Maverick, matagal na kitang gusto. Siguro kung alam ko lang na hindi mo na pala girlfriend si Elise nung namasukan ka sa amin, baka nagpapansin na ako sa'yo. Humiga si Maverick paharap kay Vienna para mapanood ang babae. Alam ko. Nanlaki ang mata ni Vienna at natawa. Totoo? Kanino mo nalaman? Wala nagsabi sa akin pero nahalata ako na. Matagal na. Gusto ko na nga rin sanang umamin sa'yo pero natatakot pa rin ako na baka nag-a-assume lang ako at baka hindi mo naman talaga ako gusto. Natawa si Vienna. Ang saya ko, Maverick! Ako rin, Vienna. Sobrang saya ko. Hinawakan ni Maverick ang kamay ni Vienna nang hindi tinatanggal ang unan sa pagitan nila. Magkahawak kamay silang dalawa hanggang sa unti-unti silang hilain ng antok. Kinabukasan ay nakangiting pinagmamasdan ni Vienna si Maverick na mahigpit na nakayakap sa kanya. Magkayakap na silang dalawa ngayon, magkasama sa iisang kama at nakabalot sa iisang kumot. Ang unan na nasa pagitan nila ay nawala na at napunta na sa sahig. Hinaplos ni Vienna ang labi ni Maverick. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang ginagawa yun. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa tabi niya na ngayon ang binata at nanliligaw ito sa kanya. Napakagwapo mo talaga, Maverick. Ang gwapo-gwapo mo. Bulong niyang saad habang kinikilig. Talaga? Napapaos na sagot ng lalaki. Nagulat naman si Vienna nang bigla ito magsalita at iminulat ang mga mata. Hindi makaalis si Vienna dahil yakap-yakap siya ng mahigpit ng lalaki. Gising ka na pala. Ngumisi ang lalaki saka pinataka ng halik ang labi nito. Maverick, kagigising ko pa lang. Bigla tuloy nahiya ang babae dahil baka mabaho pa ang hininga niya. Good morning, Vienna. Napakaganda mo sa umaga. Talaga? Tumango si Maverick at mahigpit na niyakap muli ang babae. Akala ko ba ayaw mong magdikit ang balat natin kapag nasa kama? Nagtaas ng kilay si Maverick. Kapag gabi lang, pero dahil umaga na, pwede na kitang yakapin at halikan. Saka na tayo magyakap sa gabi kapag kasal na tayo. Natigilan si Vienna rito. Gusto mo kong pakasalan? Tumango naman si Maverick. Oo, Vienna. Kaya kita nililigawan na hindi lang para maging nobya kita, kung hindi para na rin maging asawa. Nakaramdam si Vienna ng kaunting ginhawa sa mga planong meron si Maverick. Truly, Maverick is a man. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa dumating na ang nalalapit na kasal ni na Elise at Ralph at bukas na yun. Kaya ngayon ay magtutungo sila sa Limaco Beach upang ayusin at i-deliver ang mga orders ni na Elise at Ralph. Mabuti na lang din at nang makarating sila roon ay wala si Elise kaya naging payapa ang kanilang pag-aayos. Kasama niya sina Carl, Maverick at ilang pang hardinero para tumulong sa kanya sa ginagawa. Masyado kasing maraming halaman ang kanilang kailangang ayusin kaya nagdala siya ng mas maraming tao. Nang matapos ay agad nagpaalam si Vienna sa organizer. Iba na ang organizer nila ngayon, hindi na yung mata pobre na kagaya ni Elise. Ma'am, sandali lang po. Hindi pa po kailangan ngayon ng wedding bouquet. Bukas pa lang po. Sabi ng organizer at inabot kay Vienna ang bulaklak na dinisenyo niya. Oo, pero mas maganda kasi kung nasa inyo na ang wedding bouquet. Para lang mas convenient sa inyo. Lalo pat hindi naman kami pwedeng pumunta rito bukas. Baka magalit pa si Elise.
Umiling naman ang organizer at pinipilit pa ang gusto. Hindi po talaga pwede, ma'am. Kailangan niyo po talagang bumalik bukas at ibigay ito. Wala po kasing maayos na paglalagyan nito kaya baka masira lang po o di kaya mawala. Bumuntong hininga ng malalim si Vienna at napilitang kuhanin na lamang ang bulaklak. Ayaw na sanang pumunta pa sa araw ng kasal ni Elise, lalo pat alam niyang ayaw siya ng babae. Baka masira niya pa ang mahalagang araw nito. Kung ganun, babalik ka pa bukas. Tanong ni Maverick habang nasa daan sila pauwi. Nangihinang tumango si Vienna. Oo raw eh, sinubukan ko ang mga tuwiran na hindi ako makakapunta bukas. Ngunit ayaw talaga magpatalo ng organizer. Kaya pumayag na lang ako. Kinuha ni Maverick ang kamay ni Vienna at saka nito hinaplos upang pagaanin ang loob ng babae. Don't worry, sasamahan kita bukas. Umiling naman agad si Vienna. Hindi na, kaya ko naman na yon. At isa pa, hindi ba may pupuntahan ka bukas kasamang pamilya mo? Pwede namang hindi na lang muna ako pumunta. Si Vienna naman ngayon ang humaplos sa kamay ni Maverick. Come on, Maverick. Ayos lang talaga ako. Saglitan ko lang naman yun na i-deliver yung wedding bouquet, kaya hindi mo na kailangan mag-alala pa. Pumikit ng mariin si Maverick bago tumango. Walang magawa kung hindi ang sundin ang gusto ni Vienna. Nang maihatid na ni Maverick sina Vienna ay umalis na rin siya para maghanda. Ngayong gabi kasi siya aalis para bukas ay makarating siya agad sa pupuntahan nila kasama ang pamilya niya. Kinabukasan ay maagang gumising at nag-ayos si Vienna. Sinadya niya talagang agahan para hindi siya makita ni Elise. Ayaw niya munang makaharap ang babae ngayong araw dahil baka pagmulan pa yun ng gulo. Ayaw niya pa man namang makasira ng araw dahil ito ang wedding day ng babae. Kahit na matapobre yun ay kailangan niya pa rin i-consider ito. Kasama ni Vienna ang kanyang driver nang magpunta siya sa Limaco Beach, ngunit sa kalagitnaan ng daan ay bigla silang nasiraan. Kinabahan si Vienna at agad na tinanong ang kanyang driver tungkol dito. Manong, ano pong nangyari? Bakit po huminto? Lumabas ang driver at saka chinek ang pickup nila. Naku ma'am, nasiraan po tayo. Pero susubukan ko munang ayusin. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Vienna dahil sa kaba. Paulit-ulit niyang chinecheck ang oras upang ma-estimate kung aabot pa ba siya roon. Halos mawala na siya sa ulirat ng 10 minuto na lang ang natitira. Hindi pa nakatulong na walang signal ngayon sa lugar na to. Mabuti na lang at nadaanan sila ng isa sa kanyang mga hardinero. Doon ay nakisakay siya at nakisuyo para maihatid sa may Limaco Beach. Ang akala ni Vienna ay maaabutan niya pa ang kasal ngunit hindi na pala. Ang sumalubong sa kanya ay ang malakas na sampal ni Elise. Suminghap ang lahat ng naroon, gulat sa inasta ng bride. Agad namang inawat ni Ralph si Elise upang mapigilan ang muling pagsugod nito. Alam mo ba kung anong oras na ha? Ganyan ka ba talaga kakupad? Umiling si Vienna at nagngingit-ngit na lamang. Pinipigilan ng sariling lumaban kahit na minamaltrato na siya ni Elise. Nasiraan kami sa daan kanina kaya natagalan ako sa... Humalakhak si Elise at saka tumingin sa mga tao. Nakita ni Vienna na halos lahat ng kabarangay niya ay naroon. Ganito ka ba talaga bilang isang business owner? Hindi mo pinapahalaga ng oras ng mga kliyente mo? Look! Tapos ng kasal ko? Ngayon ka pa darating? I'm so sorry, Elise. Hindi ko naman inaakalang. Hindi na naman natapos ni Vienna ang kanyang sasabihin dahil pinutol ulit siya ng babae. Oh, come on, Vienna. Palibhasa. Laki ka sa lupa kaya ang asal mo ay nagiging lupa na rin. Tiningnan niya ang lahat bago ituro si Vienna. Gusto niyo po bang umorder sa negosyo nitong babaeng to? Gusto niyo rin ba ng matulad sa nangyari sa akin? Hindi siya marunong rumispeto sa oras ng kanyang kliyente. Ngumisi si Ralph kay Vienna at saka binuhusan ito ng malamig na tubig. Nagtawanan ng lahat at nagpalakpakan pa. You deserve that bitch. Sinira mo ang kasal namin kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Hinawakan ni Ralph si Vienna sa kanyang braso at balak na sana siyang ihiga sa buhanginan nang biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang pamilyar na boses. Isang malakas na suntok ang sumalubong kay Ralph. Naghiyawan ng mga tao at maging si Elise ay natakot. Tiimang bagang ni Maverick at nag-aapoy ang mga mata nito. Walang sino man ang may karapatang manakit sa kanya o makakalaban niyo. Pwede ba, Maverick? Lumayas ka rito? Palibhasa, kauri mo yung amoy lupa na yan kaya mo siya pinagtatanggol.
Naagaw ang kanilang atensyon nang kasunod na dumating ang kanina pa hinihintay na bisita ni na Ralph at Elise. Nandito na si Fernando Labayog. Umayos na ang lahat. Lahat ay nakatingin sa pagpasok ng isang matandang lalaki kasama ang mga bodyguards nito. Lumapit agad sina Ralph at Elise dito. Mr. Labayog, it's nice to see you on my wedding day. By the way, this is Elise, my wife now. Abot langit ang ngiti ni Elise na naglahad ng kamay. It's my pleasure to meet you, sir. I'm Elise. Pero tiningnan lang yun ng matanda. Nahihiyang binawi ni Elise ang kanyang kamay at nagkunwaring natatawa na lamang. I thought you're with your son, sir. I'm excited to meet her as he's going to be my boss soon. Humalakak naman ng lalaki at saka tiningnan si Maverick. He's my son, the heir of Labayog Groups, John Maverick Labayog. And starting today, he is now your boss, Ralph. Laglag ang panga ng lahat sa sinabi ni Fernando Labayog. Hindi naman makatingin ng maayos sina Ralph at Elise kay Maverick at Vienna. Mauna na po kaming umuwi, Dad. She needs to rest. Saad ni Maverick sa ama. Tumango naman si Fernando nang nakangiti. Natutuwa dahil nakikita niya ang anak na umibig ng todo. But before that, I want to announce that I'm now removing Ralph as the operations manager of the whole Labayog Groups. If he ought to stay, he could work as a janitor. What? Hindi mo pwedeng gawin yun sa asawa ko? Nagulat si Maverick at saka binuhat si Vienna. I can, because I am now the president and the CEO of whole Labayog Groups. At wala kayong magagawa sa gusto ko mangyari. Tumawa si Fernando. How about their wedding son? Gusto mo na ba silang palayasin sa isla natin? What? Ralph! Akala ko ba isla mo to? Gulat na sigaw ni Elise sa asawa. Nag-iwas naman ng tingin si Ralph. I will let my girl decide for it. Dapat ba natin silang paalisin ngayon, Vienna? Malumanay na tanong ni Maverick. Napalunok si Vienna at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Umiling siya rito. Huwag na, Maverick. Hayaan na lang natin sila. Umalis na lang tayo. Mabilis na tumango si Maverick. Nakapagdesisyon na si Vienna. Pasalamat kayo at napakabait ng girlfriend ko. Kung hindi, baka nagsisimula na kayo magbalot ng mga gamit nyo rito. Huling salita ni Maverick bago nila lisanin ang venue na yun. Gulat ang buong barangay ni na Vienna nang kumalat ang balita na isa siyang bilyonaryo at siya ang tagapagmana ng mga Labayog. Ang mga dating umapi sa kanila ay bumalik at todo puri sa kanila. Maging si Elise ay lumapit sa kanila para humingi ng tawad. Nakikipagbalikan pa siya kay Maverick ngunit hindi pumayag ang lalaki. Lumipas ang isang buwan at sinagot na nga ni Vienna si Maverick at makalipas ang isang taon ay kinasal na silang dalawa. You are now Mrs. Vienna Labayog. Ang sarap pakinggan na. Akin ka na habang buhay, Vienna. Bulong ni Maverick sa kanyang asawa. Pumatong si Vienna sa ibabaw ni Maverick at sabay silang napaungol na magsama ang kanilang kasilanan. Ang sarap mo, Mr. Labayog. Sa kanito hinalakan ng lalaki bago nagtaas baba sa ibabaw nito. Marami ang naniniwalang pera ang pinakamakapangyarihang bagay sa buong mundo. Kaya nitong bilhin ang lahat, kaya nitong mapadali ang buhay ni Numan, at kaya rin itong baguhin ang pag-uugali ng isang tao. Ang kwento ni na Maverick at Vienna ay nagpapaalala sa atin na minsan dahil sa sobrang pagkasilaw natin sa pera ay nakakalimutan na natin ang kahalagahan ng pagiging mabuti at pagiging makatao. Ang pagmamahal sa kapwa ang magdadala sa iyo sa tunay na kayamanan at yun ang kalayaan at kasiyahan mula sa puso na hindi mo ganap na makukuha kung papairalin mo ang galit at pagiging masama sa ibang tao. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na to. Muli, ako po si Miss Demi at hanggang sa muli nating mga kwento. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!